Bigla, isang malaasul na apoy ang lumitaw mula sa kawalan, anyo ng isang mabagsik na espiritu na tila nagising mula sa pagkakatulog. Tumambad kay Luo Xing ang asul na apoy na unti-unting nag-aanyo bilang isang halimaw na espiritu. Ang kaluluwa ng halimaw ay tila puno ng galit at puot, handa itong lumaban. Napatitig si Luo Xing sa anyo ng demonyo, at sa kanyang isip, nagsimulang mabuo ang isang mabigat na katotohanan. Ibig sabihin, ang demonyong ito ay kaluluwa ng halimaw na iyon. Napagtanto ni Luo Xing na ang naglalagablab na espiritu sa kanyang harapan ay ang mismong kaluluwa ng halimaw na libingan ang kanyang natuklasan. Ang labanang ito ay hindi basta-basta dahil ang kanyang kalaban ay walang iba kundi ang muling nabuhay na espiritu ng isang makapangyarihang halimaw. Sa isang malalim at madilim na lugar, ang Punishing Beast ay muling nagpakita. Kahit matagal na siyang patay, ang kanyang galit na kamalayan ay nananatili sa lugar na ito. Si Luo Xing, isang batang mandirigma na may lilang buhok, na hawak ang kanyang noo habang nakakunot ang noo. Pakiramdam niya ay may mabigat na presensyang bumabalot sa paligid. Ano itong matinding puot na nararamdaman ko? Sino ang nakapatay sa halimaw na ito noon? Ang imahe ng halimaw ay unti-unting lumalapit kay Luo Xing. Ang mga anino at apoy na nakapaligid sa halimaw ay gumagalaw na parang buhay. Halimaw. Ungol na malalim at puno ng galit. Si Luo Xing ay nananatiling matatag ngunit halatang nararamdaman niya ang bigat ng presensya ng halimaw. Nag-iisip ng malalim habang nakatingin sa halimaw, ano ang dapat kong gawin? Bakit ako nilapitan ng halimaw na ito? Ang matinding labanan sa pagitan ng galit na espiritu ng nakaraan at ang kabataang mandirigma ay magsisimula pa lamang. Habang tahimik na naglalakad si Luo Xing sa madilim na pasilyo, bigla siyang napalingon. May naramdaman siyang kakaiba, isang malamig na simoy ng hangin na bumalot sa kanyang likuran. Sa kanyang pag-ikot, bumungad sa kanya ang mga malalagim na anyo ng mga kaluluwang naglalabas ng nakakakilabot na enerhiya. Ang kanilang mga mukha ay baluktot sa galit, nag-aalab ang mga mata sa puot. Hindi nagpatinag si Luo Xing. Alam niyang hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap niya ang ganitong uri ng panganib. Humakbang siya paarap, handang makipaglaban sa mga nilalang na humaharang sa kanyang daraanan. Biglang isang kaluluwa ang bumuga ng isang nakakabinging sigaw, na parang senyales ng isang paparating na labanan. Ngunit si Luo Xing ay walang takot. Matagal na siyang handa para sa ganitong uri ng pagsubok. Si Luo Xing ay naghahanda ng isang malakas na atake. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakabukas, at isang kakaibang enerhiya o kapangyarihan ang kanyang inilalabas, na nagpapatindi sa kanyang aura. Patuloy na seryoso ang kanyang ekspresyon habang siya'y nagko-concentrate. Bigla, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang naganap. Sa harap ng malaking espiritu na anyo ng isang leon, tila. Ang leon ay naglabas ng isang malakas na roar, na parang naglalabas ng enerhiya para magbigay banta kay Luo Xing. Sa mata ng matalim na tingin mula sa halimaw, si Luo Xing na tila ang kanyang katawan ay lumulutang sa loob ng itim na enerhiya. Sa kanyang mukha, makikita ang kanyang determinasyon at kahandaan na harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa loob ng madilim na silid, isang kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa hangin. Si Luo Xing, may matalim na tingin, ay tila nakaramdam ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Si Luo Xing, may matinding ekspresyon, tila nakatuon sa isang bagay. Ano itong enerhiyang nararamdaman ko? Parang may nagbabantang panganib. Biglang isang makapangyarihang asul na dragon ang umuusbong mula sa dilim, tinatabunan ng malamig na ulap ng misteryo. Sa likod nito, may isang luma at mahiwagang relikya. Brrr! Teka sandali, ito ang alingaw mula sa berdeng iskultura ng dragon. Sa pagkabigla ni Luo Xing, napagtanto niya na ang nakakatakot na ungol ay nagmumula sa mahiwagang iskultura ng dragon na kanyang nakita kamakailan lang.
Ang dragon, tila nabuhay mula sa matagal na pagkakatulog, ay nagsimulang gumalaw, naghahanda para sa isang hamon. Ngunit si Luo Xing ay nanatiling matatag, hindi natitinag, at naghahanda na harapin ang anumang susunod na mangyayari. Si Luo Xing ay biglang ngumiti, isang pilyo at kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hehe! Ang dragon ay biglang umatras, tila nadama ang kakaibang lakas o diskarte ni Luo Xing. Nakatayo si Luo Xing na may maluwag na tindig, kampante at hindi nag-aalala. Napaatras na lang ang dambuhalang nilalang na may anyong dragon at bughaw na apoy ang nagngangalit at naglalabas ng malakas na roar. Isang binatang lalaki na may lilaang buhok, si Luo Xing, ang tahimik na nakaharap sa nilalang, tila hindi natitinag hanggang bumalik sa bato ang halimaw na dragon. Si Luo Xing, na nakatalikod pa rin sa manunood, ay nakatingin sa isang bato na kumikinang sa asul na liwanag. Mula rito ay naririnig ang mahiwagang tunog na, "Wu." Nasa loob si Luo Xing ng isang madilim na silid, tumitingin sa isang lumang estant na may ilang aklat na nakalagay. Dahan-dahan siyang lumalapit, bawat hakbang ay tahimik ngunit matatag. Malapitan ang kuha sa kamay ni Luo Xing habang inaabot niya ang isa sa mga aklat sa estant. Maalikabok at luma ang aklat at naririnig ang tunog na, pa, habang tinatanggal ng kanyang mga daliri ang alikabok dito. Makikita si Luo Xing na hawak ang isang aklat na may pamagat na, Sky Devil's Divine Feast, habang pinagmamasdan ito ng mabuti. Ang pamagat ay nakasulat sa isang misteryosong estilo sa pabalat, tila mayroong taglay na lihim o kapangyarihan. Sa madilim na sulok ng isang silid, si Luo Xing ay nakatayo habang hawak ang isang sinaunang aklat. Tahimik niyang binabasa ang bawat pahina, tila ba kinikilatis ang mga nakasulat na salita. Sky Devil's Divine Feast, ang nakalimbag sa aklat. Isinalin mula sa wika ng mga demonyo. Isang pisikal na kasanayang sadyang para lamang sa kanila. Nabasa ng lalaki ang bawat salita ng may matinding interes. Alam niyang ang aklat na ito ay naglalaman ng kakaibang lihim, isang kapangyarihan na bihira lamang ang nagtatangkang aralin. Matapos basahin ang mga nakasulat sa aklat, isinara ito ni Luo Xing at sinukbit ang kanyang mga manggas. Naghahanda sa kung ano mang susunod na gagawin. Marahang naglakad palabas ng silid, ang kanyang mga hakbang ay tumutunog sa kahabaan ng pasilyo, puno ng determinasyon at pagnanasa na masubukan ang natutunang bagong kaalaman. Alam niyang ang landas na pinili niya ay hindi madali, subalit hindi siya makokontento sa karaniwan lamang. Sa kanyang paglalakad, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puti, isang guro o marahil isang tagapagturo na nagmamasid sa kanya mula sa simula. Nagpatuloy ang matanda at nagsalita, bagamat malakas ang Sky Devil's Divine Feast, nangangailangan ito ng isang matibay at matatag na katawan. Sadyang napakahirap matutunan ito. Ang katotohanang nakarating ka sa lugar na ito ay patunay na ang iyong kaluluwa ay higit na malakas kaysa sa karaniwang tao. Saka ngumiti ang matanda, at nagpatuloy, kung talagang malakas ang iyong kaluluwa, maaari kang matuto ng ibang mga teknik, tulad ng Dark Meditation o Blood Devil Kill. Ngunit bakit pinili mo pa rin ang ganitong kahirap na kasanayan? Kung ang teknik na ito ay nakatago dito sa libingan, dapat na mas malakas ito kaysa sa mga kasanayang Tiantier. Isang matandang lalaki na may puting buhok, na nakatayo sa tabi ni Luo Xing, ay maingat na pinag-iisipan ang kanyang mga salita. Tama iyon. Ang dalawang lihim na teknik sa libingan na ito ay mas malakas kaysa sa mga kasanayang Tiantier. Pero ang mahalagang bagay ay pumili ka ng teknik na bagay sa iyo. Sa tingin ko, dapat kang pumili ng iba. Naguguluhan si Luo Xing habang naaalala ang mga natutunan niya noong bata pa siya. Mas malakas kaysa sa anumang kasanayang Tiantier. Noong bata pa ako, narinig ko na ang mga kasanayan ay nahahati sa 4 na antas, Tian, Di, Zuan, at Huang.
Paano magiging mas malakas ang Sky Devil Divine Fist na ito kaysa sa mga kasanayang Tian Tier? Tumango ang matandang lalaki, nauunawaan ang kalituhan ni Luo Xing. Dahil ayaw mong isuko ang teknik na iyon, sige na nga. Ang 4 na antas na binanggit mo ay ipinasa mula sa mga tao. Ito ay isang Sheng Tier na libro na ipinasa mula sa mga demonyo. Si Luo Xing ay napuno ng pagkamangha habang hawak niya ang isang lumang libro na may pamagat na, Espiritong Tinak. Sheng Tier Skill. Tanong niya sa sarili, halatang naguguluhan sa nilalaman ng kanyang natuklasan. Ang isang matanda, na tahimik na nagmamasid mula sa gilid, ay tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi ko inakala na makukuha ng isang panlabas na disipulo ang kasanayang ito. Swerte mo, pero mag-ingat ka, dahil maraming kasangkot sa kasanayang ito. Kung may magtanong tungkol sa pinili mong kasanayan, sabihin mo na ito ang nakuha mo. Nagpatuloy si Luo Xing sa pagbubukas ng libro, habang patuloy na nagbibigay ng paliwanag ang matanda. Ang Espiritong Tinak ay isang kasanayang Tian Tier na nagsasanay at nagpapalakas ng iyong espiritu. Hindi ito simpleng kasanayan. Maraming panganib at komplikasyon ang maaaring idulot nito. Habang sinusuri ni Luo Xing ang kanyang mga hakbang, inaalala niya ang mga babala ng matanda. Ang bigat ng kasanayang ito ay nagsilbing paalala na sa likod ng bawat natuklasang lakas ay may kaakibat na pagsubok at panganib. Maraming salamat po Senior, ako ay aalis na. Sa pag-alis ng nakatatandang lalaki, tila walang interes si Luo Xing sa kung sino siya. Ngunit biglang huminto ang matanda at binalikan si Luo Xing. Teka, ikaw, hindi ka ba curious kung sino ako? Curious. Ngunit, sa halip na sagutin ang tanong, umiti lang si Luo Xing at hinagod ang kanyang ulo. Napailing ang matanda at muling nagsalita. Kalilimutan mo na lang. Sobrang pangit ng pag-arte mo. Malaki ang Qing Yun sect, pero kung maganda ang magiging kinabukasan mo, magkikita ulit tayo, tiyak yan. At sa muling paglingon ng matanda, iniwan niya si Luo Xing na nag-iisip tungkol sa mga susunod na kabanata ng kanyang buhay. Matapos ang matagal na panahon ng paghahanda, sa wakas ay nagpasya si Luo Xing na buksan ang pinto patungo sa kanyang tadhana. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mukha habang nakatitig siya sa pintuan. Hehe, sabay pilit ng pinto at tinulak ito ng buong lakas. Habang unti-unting bumukas ang pinto, sinalubong si Luo Xing ng liwanag. Sa kabila ng liwanag, isang matandang lalaking may mahabang puting buhok at balbas, na tila nabubuhay sa paglipas ng maraming taon, ang humarap sa kanya. Pagkatapos ng maraming taon, nakuha pa rin ang kasanayang ito. Kung hindi ito tadhana, hindi mo rin ito paniniwalaan, hindi ba? Samantala, sa labas ng Drizzle Peak, isang grupo ng mga disipulo ang nagtipon sa harap ng isang napakalaking gusali. Sa isang tahimik na bulwagan ng Drizzle Peak, isang grupo ang nag-uusap. Pasensya na at pinaghintay ko kayo. Ayos lang. Simula ngayon, magkapatid na tayo sa Drizzle Peak. Magtutulungan tayo. Nakapasa ka sa Tian Tier Hall. Mga nagulat na reaksyon mula sa mga disipulo sa likod. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa pagkabigla, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ako, bagaman nahihiya at tila nag-aalinlangan, si Luo Xing ay tila ipinagmamalaki ang kanyang nagawa. Halika. Sumunod ka sa akin papuntang Drizzle Peak. Sa hudyat ni Zuling Yun ng pagtanggap, ang mga bagong magkakapatid sa Drizzle Peak ay nagsimula ng maglakad patungo sa kanilang bagong tahanan. Habang si Luo Xing ay nag-iisip sa kanyang sarili, may isang tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Bakit hindi niya tinanong kung anong kakayahan ang pinili ko? Sa paglipas ng mga sandali, isang bagong kabanata ng kanilang buhay ang nagsisimula. Isang matapang na babae ang nagbibigay ng utos, puno ng kumpiyansa at awtoridad.
Suling yun, ngayon na kayo ay mga panlabas na disipulo ng Drizzle Peak, kailangan yung makinig sa akin mula ngayon. Nakangiti si Luo Xing, tila nagkakaroon ng bagong sigla at determinasyon sa kanyang mga mata, handang harapin ang mga susunod na pagsubok. Opisyal na akong nakapasok sa Qingyun Sect, hintayin mo ako, ate. Ata 10, mga teknik sa paglinang. Arena Fight. Ang tatlong disipulo ay nag-uusap sa harap ng isang gusali. Haha, naglakad-lakad kami sa paligid ng Imperial City na suot ang aming puting damit. Naisip ko lang kung gaano kami kaganda. Walang maglalakas loob na guluhin ako ngayon. Lumapit si Luo Xing kay Zhou Xian, isang disipulo ng Drizzle Peak, at nagtanong. May itatanong sana ako sa'yo, kapatid na Zhou Xian. Paano nakakapasok ang isang tao sa Purgatory Mountain ng Qingyun Sect? Sumagot si Zhou Xian, Purgatory Mountain. Bakit mo binabanggit ang malas na lugar na iyon? Ipinakita ang Purgatory Mountain, isang matarik na bundok na may mga gusali sa gilid nito. Ang Purgatory Mountain ay nasa hilagang kanlurang sulok. Ito ay isang hiwalay na bundok na nagkukulong sa mga disipulong nagkamali ng malaki. Napakahirap ng kalagayan sa loob at libu-libong disipulo ng Qingyun Sect ang nakulong doon upang magnilay sa kanilang mga nagawa. May dalawang paraan. Ang isa ay maglaan ng puntos. Ang 100 puntos ay makakapagbigay ng pagkakataong bumisita sa Purgatory Mountain. May mas mabilis na paraan ba? Inilatag ni Luo Xing ang kanyang kamay sa balikat ni Zhou Xian na tila sabik na malaman ang impormasyon. Meron, kailangan mong maglaan ng 2 square crystals ang katumbas ng 1 puntos. Ang 100 puntos ay nangangailangan ng 200 square crystals. Habang sila'y nag-uusap, iminungkahi ni Mokan ang pangalawang paraan upang makapasok sa isang lugar na tila mahirap puntahan. Ang pangalawang paraan, ay gumawa ng mali ng sadya para maparusahan at mapunta doon. Napahawak na lang sa muka si Zhou Xian, na mukhang pinag-iisipan ang plano, na sinabi ni Mokan kay Luo Xing, na pabuntong hininga, tila may alinlangan. Hay! Ehehe! Si Luo Xing ay bahagyang ngumiti, nakaisip ng isang mapanlikhang ideya. Sa wakas, nagpa siya ang nako. Nasundan ang mungkahi, iniisip na ito'y isang magandang plano. Mukhang magandang ideya iyan. Sa loob ng silid, umupo siya ng mataimtim sa kanyang kama, bitbit ang mga misteryosong aklat na maaaring magbukas ng bagong antas ng kapangyarihan. Sa tahimik na silid, si Luo Xing ay nakaupo ng may malalim na konsentrasyon. Ang kanyang mga mata ay mariing nakapikit, habang ang asul na liwanag sa kanyang noo ay sumisikat, tila isang portal patungo sa ibang dimensyon. Luo Xing, nakapokus, nakasentro ang lahat ng kanyang enerhiya. Kailangan kong mag-concentrate, ang bulong niya sa sarili. Ang kapangyarihan sa loob niya ay nagsisimula ng magising, tulad ng isang sigwa sa kalaliman ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng katahimikan, nakaupo si Luo Xing sa kanyang kama, ang paligid ay puno ng misteryosong enerhiya. Ang kanyang buhok ay bahagyang sumasayaw sa hangin, isang tanda ng kapangyarihang nag-uumapo mula sa kanyang katawan. Sa kanyang malalim na pagninilay, nararamdaman niya ang pagdaloy ng kanyang kaluluwa, isang kaluluwa na malakas at puno ng potensyal. Ang lahat ng ito ay para sa pag-aaral ng isang kasanayang manggagana sa lahat ng kanyang alam. Luo Xing, puno ng tuwa, hawak ang kanyang libro. Nagtagumpay ako. Sigaw niya, natuto ko ang Spirit Thorn. Sa isang iglap, dumaloy ang asul na enerhiya mula sa kanyang noo, tumagos palabas at nagpaikot ng hangin sa paligid. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngayon na, bulong niya, fire. Sa wakas, ang unang hakbang ay natapos na. Isang bagong kapangyarihan ang nagising, isang kapangyarihang magsasama sa kanyang paglalakbay. Matapos ang isang walang katapusang pagsasanay, nakarating na si Luo Xing sa punto ng tagumpay.
Sa kanyang kamay, ang libro ng mga lihim ng kapangyarihan. Sa kanyang puso, ang determinasyon ng isang mandirigma. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang bagong hamon ang lumitaw, mas mahirap, mas misteryoso. Muling bumalik sa pag-aaral si Luo Xing, hawak ang libro tungkol sa Sky Demon's Divine Feast. Sa kanyang mga mata, mababakas ang pagkalito. Bakit hindi gumagana ang teknik na ito? Isip niya. Ang libro ay nagsasabing kailangan kong gamitin ang aking mental na konsentrasyon para sa kapangyarihang ito, ngunit tila wala itong epekto. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, hindi nawala ng loob si Luo Xing. Alam niya na ang bawat hakbang, bawat pagkakamali, ay bahagi ng landas patungo sa tagumpay. At sa kanyang isip, isang desisyon ang kanyang binitiwan. Spirit Thorn, isang kasanayang may dalawang yugto, ang Soul Release at Thorn Transformation. Para kay Luo Xing, ang kanyang makapangyarihang kaluluwa ay naging susi sa madaling pagkatuto ng teknik na ito. Ngunit alam niyang marami pang paghamon ang naghihintay. At sa bawat hamon, si Luo Xing ay lalong titibay, patuloy na maglalakbay sa landas ng kapangyarihan at karunungan. Drizzle Peak Dining Hall. Isang araw na tila karaniwan lamang sa bulwagan ng kainan, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Ipinapakita ang buong bulwagan ng kainan sa Drizzle Peak. Maraming mag-aaral at tauhan ang abala sa kanilang pagkain at pakikipag-usap. Dito nagsisimula ang isang hindi inaasahang insidente. Nakapokus sa dalawang tauhan. Isang lalaki ang seryosong nakatingin sa harapan habang may isa pang lalaking nakatayo sa kanyang tabi, si Shu Lai. Si Shu Lai, tahimik ngunit tila may hinahandang hakbang. Biglang pinalo ang isang kamay sa mesa, may malakas na tunog na pa, ang narinig. Isang malakas na tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Si Mo Ken ay nagulat at natambo mula sa pagkakaupo sa mesa. Kita sa kanyang mukha ang pagkagulat at gulat na reaksyon. Ano? Nagulat at nagulat sa nangyari. Nagising sa realidad ang tauhan, ngunit huli na ang lahat para umiwas. Isang tensyonadong umaga sa loob ng Qing Yun Sect. Isang pagtatalo ang nagaganap sa pagitan ng dalawang grupo ng disipulo. Umalis ka. Akin ang pwesto na to. Isang lalaki, mukhang hindi mapakali, ay galit na galit habang inaangkin ang mesa na tila kanya. Luo Xing tila kalmado habang nagsasalita, hindi ko alam kung sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito, pero hindi pinapayagan ng Qing Yun Sect ang away sa pagitan ng mga disipulo. Kung gusto mo ng gulo. Tila iniintindi ni Luo Xing ang sitwasyon, ngunit handa rin sa anumang mangyayari. Habang tumataas ang tensyon, hindi na nakatimpi si Luo Xing at nag-aanyaya sa kalaban. Luo Xing, kung ganon, punta tayo sa arena. Sa kabila ng tensyon, iminungkahi ni Luo Xing na dalhin ang sagupaan sa arena, ang tamang lugar para sa kanilang pagtatalo. Mga disipulo sa paligid, Wu. Ang mga disipulo sa paligid ay napukaw ang atensyon, tila ba naghihintay ng isang kapana-panabik na laban. Gawin na natin. Tataya ako ng 100 square crystals. Handa na si Shu Lai sa laban, buong tapang na tinanggap ang hamon at may pusta pang dala. Maukan, Kuya Luo, hindi natin sila kayang sabayan. Ngunit sa kabila ng tapang ni Luo Xing, ang isang kasamahan ay puno ng pag-aalinlangan, pinipilit paalalahanan ang kasama sa posibleng panganib. Sa taas ng Drizzle Peak, sa gitna ng isang arena na pinalilibutan ng matatarik na bundok, naghahanda ang mga mandirigma para sa isang matinding laban. Nakikita ang dalawang mandirigma na naglalakad papunta sa gitna ng entablado. Ang mga manunood ay tahimik na nagmamasid mula sa gilid. Sa arena, ang tensyon ay ramdam sa hangin habang ang dalawang mandirigma ay naglalapit. Isang lalaking may mahabang buhok Shu Lai ang lumalapit, hawak ang isang makislap na espada na may kakaibang ningning. Ang kanyang mga mata ay seryoso habang nagsasalita siya.
Ito ang aking Zuan-tier upper grade weapon. Nangako ka, gamitin mo ito para sa laban at ibalik mo ang 30% ng kita. Ang kanyang boses ay may halong kumpiyansa at determinasyon, tila ipinapaalala ang isang pangako na kanilang pinagkasunduan. Sa iyo lahat ito. Ang kanyang sagot ay puno ng pagtitiwala, hindi alintana ang bigat ng laban na naghihintay. Ang kasunduan ay naganap, at ngayon, ang laban na ito ay hindi lamang para sa karangalan, kundi pati na rin para sa isang pangakong dapat tuparin. Sino ang mananaig sa arena ng Drizzle Team? Sa gitna ng paghahanda para sa labanan, ang batang mandirigma ay sinusuri ng kanyang gabay. Bata, nakahanda na ba ang 100 square crystals? Si Luo Xing, ay inihanda na ang lahat ng kailangan niya. Ngunit sapat na kaya ito para sa paparating na hamon? Hindi natitinag, ipinakita ni Luo Xing ang kanyang mga kristal. Kailangan mo pa bang bilangin ang mga iyon? Ang kanyang sagot ay puno ng tapang, ngunit ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang. Sa pagbuo ng tensyon, lumapit ang isa pang nakabantay at iniutos ang pagsisimula. Di dahil pareho na kayong handa, maaari na kayong magsimula. Ang oras ng pagsubok ay dumating na. Ang bawat isa ay huminga ng malalim, alam na walang atrasan sa labang ito. Sa taas ng isang veranda, si Zhu Lingyun ay nagmamasid. Tila may lihim na pangamba, o marahil may inaasam na higit sa nakikita ng mga mata. Sa mundo ng mga mandirigma, ang tapang ay hindi lamang sukatan ng lakas, kundi pati na rin ang pananampalataya sa sarili. Magsisimula na ang laban, sino kaya ang magwawagi? Sa mataas na plataporma ng isang bundok, dalawang mandirigma ang magkaharap. Ang hangin ay malamig, at ang katahimikan ay nakakalason. Isang arko ang nagsisilbing saksi sa nalalapit na labanang walang pag-uurungan. Ang dalawang mandirigma ay nakatayo sa magkabilang dulo, nagtatagisan ng tingin. Ang tensyon ay lalong tumindi. Sa kaliwa, isang mandirigma na may matinding galit sa kanyang puso, handang ipamalas ang lahat ng kanyang lakas. Si Shulai ay naglalabas ng isang asul na kislap habang bumabalot sa kanya ang kakaibang aura. Habang si Luo Xing naman ay kalmado at payapang nakatayo ang kalaban. Isang nakakagulat na kumpiyansa ang bumabalot sa kanyang katauhan. Pambukas na panalikop. Walang alinlangan, si Shulai ay umatake ng buong puwersa, gamit ang kapangyarihang tinaguriang Russian Thunder Fist. Ang atake ay naglalabas ng malalakas na linya ng enerhiya na kulay asul, mabilis at mapanganib, tumutulak patungo sa kalaban. Ngunit si Luo Xing ay nananatiling kalmado, tila nagmamasid lamang sa paparating na bagyo. Walang bakas ng takot o pag-aalala sa kanyang mukha. Ang kalaban ay matatag, balot ng lilat asul na aura, walang balak umatras sa kabila ng paparating na pag-atake. Isang labanan ng lakas, bilis, at tapang ang magpapasya kung sino ang tunay na karapat-dapat na magtagumpay. Dalawang mandirigma ang nagtatagpo sa isang labanan na puno ng puot at tapang. Ang hangin ay puno ng tensyon at kakaibang enerhiya. Si Luo Xing ay naglalabas ng makapangyarihang lilang enerhiya mula sa kanyang kamay. Nagsisimula siyang maghanda para sa isang hindi pangkaraniwang atake. Sa bawat tibok ng kanyang puso, bumabalot ang lilang apoy sa kanyang kamao, handang patunayan na siya ay walang kinatatakutan. Habang si Shulai ay matapang na sumasalubong, handang harapin ang kanyang kalaban ng harapan. Habang lumalapit, ang lilang enerhiya ay umiikot sa kanyang katawan. Sa likod, ang mga manunood ay naguguluhan at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Walang takot na sumugod ang batang mandirigma, ang kanyang tapang ay hindi matatawaran. Ngunit para sa iba, ito ay isang pagkasira ng bait. Mga nanunood sabay-sabay. Imposible. Anong iniisip ng batang iyon? Mga mukhang nagulat at walang katiyakang manunood.
Kitang-kita sa kanilang mga mata ang takot at pagka-hindi paniniwala sa lakas ng kanilang nasasaksihan. Sa kanilang mga mata, isa itong labanan na hindi pangkaraniwan, isang aksyon na lagpas sa kanilang inaasahan. Si Luo Xing ay tumatalon mula sa lupa, nag-aapoy ang kanyang mga paa sa enerhiya na tila nagdadala sa kanya pataas ng higit sa karaniwang pagtalon. Sa isang mabilis na galaw, siya'y lumipad pataas, parang isang agile ang naghahanda sa kanyang susunod na biktima. Sa ere, inihahanda ng mandirigma ang kanyang Rosewood Fist, isang atake na puno ng lilang enerhiya, handang wasakin ang sinumang makakatapat nito. Sa hangin, kinondensa niya ang lahat ng natitirang enerhiya sa kanyang kamao. Isang atake na tinatawag na Rosewood Fist, isang suntok na tatagos sa kahit anong depensa. Ang buong katawan ni Luo Xing ay nakatuon sa pag-atake mula sa itaas pababa, tulad ng isang nagngangalit na kidlat na handang dumurog ng lahat ng masasalubong. Walang atrasan, walang kaba. Sa labanang ito, isa lang ang lalabas na tunay na mandirigma. Sa taas ng kalangitan, isang malakas na enerhiya ang bumalot sa katawan ni Xu Lei. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng determinasyon habang mabilis siyang bumabagsak mula sa himpapawid. Sa bawat segundo, lalong lumalakas ang pagdaloy ng asul na kuryente sa kanyang katawan. Buong lakas niyang inihampas ang sarili pababa. Isang nakakabinging ingay ang bumulaga sa paligid kasabay ng pagbasak ni Xu Lei. Ang lupa ay yumanig at alikabok ay nagliparan sa ere. Ang enerhiya ng pag-atake ay nagpatalsak ng mga bato at sumambulat sa bawat direksyon. Si Luo Xing, ang nakatanggap ng buong puwersa ng pag-atake. Bumagsak siya sa lupa, duguan at nahihirapan. Ngunit kahit sa kabila ng matinding sakit, pilit niyang iniaangat ang kanyang katawan. Si Xu Lei, na may mapanuring mga mata, hinintay niya ang pagbangon ni Luo, na ngayon ay pinilit bumangon sa kabila ng mga sugat na natamo. Batang-bata ka pa pero kaya mong tanggapin ang malalakas na tama. Bagamat sugatan, walang inuurungan si Luo Xing. Dahan-dahan niyang iniaangat ang kanyang katawan, handa na muling harapin ang kanyang kalaban. Isang matapang na paninindigan ang nakikita sa kanyang mga mata, isang palatandaan na hindi pa siya tapos. Tuloy pa rin ang laban. Ano itong pakiramdam na ito? Ang init, parang may sumasabog sa loob ko. Habang ang kanyang katawan ay nilalamon ng liwanag, unti-unting lumilitaw ang mga karumihan na tinatago ng kanyang laman. Impurity emerges. Lumabas kayo, lahat ng hadlang sa aking pag-unlad. Mula sa di kalayuan, si Zhu Lingyun ay saksi sa kaganapan ng tila nagtataka sa kakaibang liwanag na nagmumula kay Luo Xing. Anong nangyayari? Ibang klaseng aura ito. Hindi ito normal. Sa isang kisap mata, tumigil ang liwanag at sumiklab ang isang bagong kapangyarihan. Nagawa ko ba? Nakapasok na ba ako sa Mero, Refining Realm, sa wakas? Ang tagumpay na matagal kong hinintay.